Sa mundong puno ng kasinungalingan at pagkukunwari, sino ang dapat mong pagkatiwalaan kapag mismong mga kasama mo ang nagtulak sa iyong mamatay? Pero paano kung ang lalaking inakala nilang patay na ay bumalik? Hindi bilang tao, kundi bilang nilalang na mas mabangis pa sa halimaw ng dungeon. Ito ang kwento ng isang lalaking isinakripisyo pero bumangon muli, dala ang kapangyarihang kayang wasakin pati ang mundo ng mga nagtraidor sa kanya. Sinasabi nila na ang bawat dakilang isipan ay may bahid ng kabaliwan. Ang kabaliwan daw ay maaaring maging daan upang maabot ang mas mataas na antas. Ngunit ang tanong, ang pagiging dakila ba ay tunay na sulit kapalit ng sariling katinoan? Kung sa huli ikaw mismo ang mawawala sa iyong sarili. Samantala, sa gitna ng eksena, isang babae ang biglang lumitaw, at sa isang iglap lamang ay napatay niya ang isang makapangyarihang dragon. Mula pa noong unang panahon, nilalapastangan na ang mundo ng mga nakatatakot na nilalang. Ngunit dahil sa mga kilalang makapangyarihang adventurer, patuloy na napoprotektahan ang sangkatauhan mula sa tuluyang pagkalipol. Ang babaeng iyon ay si Alexandria, isang World Rank 4 adventurer. Habang pinagmamasda ng isang batang lalaki ang laban, hindi niya maiwasang humanga sa mga kasamahan niya. Mula sa walang takot nilang poster, hanggang sa kapangyarihang halos imposibleng tapatan. Tinatanong niya sa sarili habang pinapanood ang mga adventurer, kung paano kaya mararating ang ganitong antas. Sa kabilang bahagi ng dungeon, makikita naman ang isang lalaking tinatapos ang buong pugad ng mga goblin sa loob lamang ng ilang minuto. Sinasabi dito ang malaking lalaki ay si Silenus, isang world adventurer na may ranggong rank 5. Napahanga si Ian nang makita niya kung gaano kalakas ang mga tinaguriang Four Horsemen. Napansin naman ng kasama niyang si Thor na muli na namang natulala si Ian, dahilan upang makaramdam ito ng kaunting hiya. Si Thor ay isa ring world adventurer na may rank 3. Humingi ng paumanhin si Ian, at ipinaliwanag dito na siya ang personal assistant ni Thor. Idinagdag ni Ian na hindi niya mapigilan ang labis na pananabik dahil kaharap na niya ngayon ang ilan sa pinakamalalakas na adventurer sa buong mundo. Ipinahayag pa niya na balang araw ay magiging katulad din siya ng mga ito, malakas at kahanga-hanga. Napangiti si Thor matapos marinig ang pangarap ni Ian, at natuwa sa ambisyon ng kanyang kaibigan para sa sarili nito. Samantala, dumating sina Alexandria at Silenus at tinawag si Ian. Inutusan nila siyang bigyan sila ng mana potion at pagkain, sapagkat halos maubos na ang kanilang lakas. Nagreklamo naman si Alexandria kay Silenus dahil kakain pa raw ito habang nasa loob pa sila ng dungeon, ngunit ipinaliwanag ni Silenus na merienda lang naman iyon. Ipinahayag ni Alexandria na sila na ang bahala sa mga halimaw sa dungeon kasama si Silenus, dahil sila raw ang tatapos sa S-rank dungeon habang nagpapahinga si Thor. Isang lalaking nakasuot ng armor na animoy isang kabalyero ang agad namang tumutol. Ayon sa kanya, hindi raw ito karapat-dapat matawag na S-rank dungeon. Siya si Ian, isang world adventurer na may rank 2. Sumang-ayon naman sina Silenus at Alexandria sa sinabi ni Ian, sapagkat sa obserbasyon nila, mas akmang A-rank dungeon lamang ito, dahil masyadong mahina raw ang mga halimaw, at mabilis mamatay. Ngunit agad ding idiniin ni Ian na mismong ang Emperor ng Imperyo ang nag-raid sa dungeon na ito na tinatawag na Mud Gate, kaya kung ipinadala nito ang 4 sa pinakamalalakas na adventurer, tiyak na may mabigat na dahilan. Sa mismong bungad pa lamang ng dungeon ay naramdaman na nila ang presensya ng isang napakalakas na nilalang, ang aura ng isang Infernal Lord. Sa isip-isip ni Ian, isa ang Infernal Lord sa 3 pinakamakapangyarihang pinuno na pinaniniwala ang responsable sa paglitaw ng mga dungeon at halimaw sa buong mundo. Alam niyang wala pang nakakakita sa nilalang na ito, ngunit dahil sa sobrang delikado ng Mud Gate, malaki ang posibilidad na naroroon ito. Nadama ni Ian ang matinding kaba at pagkadismaya sa sarili, sapagkat hindi niya kayang labanan ang mga halimaw ng mag-isa, at kinilabutan siya sa ideya na maaaring lumitaw ang Infernal Lord sa mismong harapan nila. Napansin naman ni Thor ang kanyang pagkataranta. Ayon sa kanya, matagal na siyang assistant ni Ian kaya kabisado na niya ang itsura nito kapag natatakot. Dagdag pa niya, kailanman ay hindi pa niya pinabayaan si Ian sa alinmang misyon, at nanindigan siyang hindi rin ito magbabago, dahil handa siyang protektahan ito anuman ang mangyari. Dahil sa mga sinabi ng kanyang kaibigan, napangiti si Ian at taos pusong nagpapasalamat. Samantala, habang abala pa sila sa pag-uusap, isang malakas na pagsabog ang biglang umalangaw-ngaw sa kanilang likuran. Agad silang napatigil, si Ian ay naging seryoso, at napalingon siya sa likuran kung saan tahimik na nakapwesto ang Four Horsemen, handa sa anumang mangyayari. Sa harapan nila, unti-unting lumitaw ang dambuhalang nilalang, ang dungeon boss, ito ay binabalot ng apoy,
at tila ba kaya nitong tunawin ang lahat ng madaanan nito. Si Thor ay agad naging seryoso at sinabihan ang kanyang mga kasama na kailangan na nilang maghanda. Maya-maya, nagsalita ang dungeon boss. Ayon sa kanya, dumating sila roon upang hanapin ang kayamanan ng Mudgate. Ngunit iginiit niya na wala ni isa man sa kanila ang tunay na nakakaunawa sa likas na anyo ng kayamanang iyon. Dagdag pa niya, sinabi niyang ang tanging gantimpala sa katotohanang iyon ay kabaliwan, isang bagay na nauunawaan lamang ng mga tumawid sa hangganan ng katinuan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, isang lalaki ang palihim na nanunood sa kanila mula sa malayong lugar. Nakaupo ito sa isang marangyang upuan, waring kalmado at nagmamasid lamang sa kaganapan. Sa kanyang isipan, sinabi ng hindi kilalang nilalang na mas mainam na panuuri na lang kung sino sa kanila ang tunay na makakaligtas. Nakahanda na ang 4 na horseman sa harap ng dambuhalang halimaw ng dungeon upang labanan ito. Hinugot ni Alexandria ang kanyang espada, sabay sabing, ayan ang gusto niya, habang buong tapang na naghahanda upang harapin ang boss ng dungeon. Biglang gumalaw ang lupa na tila nagmula sa bulkan, at sa isang iglap, sumabog ito sa ilalim ng babae, kasabay ng paglabas ng apoy at lava. Lubos na nabigla si Ian kaya't hindi siya makagalaw, ni hindi man lang siya nakaporma para tumulong. Buti na lang at agad napansin ni Thor ang nangyayari, kaya't mabilis siyang kumilos. Tumalon siya sa ere kasama si Ian upang hindi sila matamaan ng lava, at ipinaliwanag ni Thor na kaya ng dungeon boss na kontrolin ang lupa. Sa isip ng ating bida, sobrang bilis ng mga pangyayari, at kung wala si Thor, baka patay na siya ngayon. May lungkot sa kanyang mukha habang sumisigaw si Ian para kay Alexandria. Sa gitna ng makapal na usok dulot ng pagsabog ng lava, narinig niyang sinigawan siya ng babae na tumahimik siya. Mula sa usok, lumabas si Alexandria, galit na galit, at sumigaw na huwag siyang lalo pang inisin, sabay sugod sa mabagsik na kalaban. Nakahinga ng maluwag si Ian nang makita niyang buhay at lumalaban ang kanyang kasama. Pinaalalahanan naman ni Thor si Ian, silang 4 horsemen ay hindi sapat ang ganoong atake para pabagsakin si Alexandria. Gayunpaman ay kakailanganin nila ng malaking lakas para talunin ang ganitong halimaw. Habang makikita sa itaas sinabi ni Thor sa kanyang mga kasama na panahon na nila upang umatake. Sinabi niya sa assistant niya na kailangan muna niya itong bitawan upang makalaban sila. Dagdag pa niya na pero huwag siyang mag-alala, dahil papatahimikin nila ang halimaw na to bago pa niya siya mahawakan. Pagkatapos nun ay binitawan siya ni Thor pababa ng lupa na may tiwala na magiging maayos ang lahat. Ngunit, sa kanyang paglapag ay nabali ang kanyang bukong-bukong at napaiyak sa sobrang sakit. Namilipit ang ating bida sa matinding sakit, dahil nabalian siya ng buto. Bigla na lang may lumipad na nagliliyab na atake ng dungeon boss na papunta sa kanyang likuran. Ngunit sa pagkakataong ito, si Silenus ang dumating upang ipagtanggol si Ian, hinarang niya ang atake gamit ang kanyang malaking tinidor. Tumayo si Silenus sa isang mabagsik na posisyon, na parabang ihahagis na niya ang kanyang sandata anumang oras. Nagtaka si Ian kung bakit niya iyon ginagawa, gayong ang kalaban nila ay isang dambuhalang nilalang na tila gawa sa bulkan. Hinagis ni Silenus ang kanyang tinidor na may nakapangangilabot na lilang aura, diretsyong papunta sa dungeon boss upang tapusin ito. Tumama ito sa katawan ng halimaw, at dumiretso pa sa likuran nito, pagkatapos ay tuluyang tumagos sa katawan nito gaya ng kanyang plano. Pagbagsak ng sandata sa lupa sa ilalim ng nilalang, sumambulat ito sa isang napakalakas na pagsabog, binasag ang buong lugar na tinamaan. Dahil sa lakas ng pagsabog, nag-iba ang pundasyong kinatatayuan ng dungeon boss at bumulusok ito pababa sa ilalim ng lupa. Dumating si Ian at pinuri si Silenus sa napakagaling nitong paghagis ng sandata sa kalaban. Naglabas si Ian ng nakakakilabot na berdeng aura na halos kulay itim, at bilang isang horseman na nakasuot ng armor, ginamit niya ang teknik na Death's Grip. Biglang lumitaw ang isang maitim na anino sa gitna ng labanan, mistulang panibagong dungeon boss na nilikha gamit ang kakayahan ni Ian. Binalot ng anino ang naglalagablab na halimaw at tuluyang pinigilan ang paggalaw nito, dahilan upang manatili ito sa kinatatayuan nito. Agad namang rumagasa si Alexandria patungo sa dungeon boss upang atakihin ito. Sumisigaw siya na huwag siyang kalimutan, at inihayag niyang pupunitan niya ang dungeon boss. Matapang siyang sumusugod kahit patuloy na nagpapakawala ng apoy ang halimaw sa lupa at sa paligid. Makikita na inilalapat ni Alexandria ang kanyang mga paa sa lupa bilang paghahanda sa pagtalon. Pagkatapos niyang tumalon, buong lakas niyang inatake ang braso ng halimaw. Sa isang mabilis at malinis na galaw ng kanyang espada, pinutol niya ang isang kamay ng dungeon boss gamit ang kanyang bihasang kakayahan. Mula sa itaas, pinanood
pinanood ni Thor ang nangyayari matapos maputol ang kamay ng halimaw sa tulong ng kanyang kasamahan. Nagsimula naman siyang kumuha ng kapangyarihan mula sa kalikasan upang lumikha ng kidlat. Habang itinataas ang kanyang martilyo, dumaloy ang kidlat sa kanyang maso, handa na siyang tapusin ang halimaw. Napangiti siya at sabay sabing, napakadali ng laban na ito, dahil sa tulong ng mga kasamahan niya. Nang mapuno ng maraming kidlat ang maso ni Thor, makikita na lumaki ito at naging kulay asol. Habang nakahiga sa sahig ang dungeon boss, hindi ito makagalaw dahil sa aninong inilatag ni Ian. Hindi napigil ang ngumiti ni Thor, dahil perpektong target ang dungeon boss dahil hindi ito makakilos. Biglang ibinagsak ni Thor ang kanyang dambuhalang martilyo, mabilis at buong lakas, sa bandang ulo ng halimaw. Sa isang iglap, tuluyang naglaho ang ulo ng dungeon boss sa kamay ni Thor, na may ranggong ikatlo sa buong mundo. Napangiti siya sa tuwa matapos mapatamba ang halimaw habang daladala pa rin ang kanyang dambuhalang maso. Sa huli, ang apat na horseman ay nanatiling nakatayo bilang mga nagwagi. Hindi makapaniwala si Ian habang pinagmamasdan ng apat dahil tila walang hirap nilang natalo ang dungeon boss. Habang nagkukulitan ang mga adventurer sa kanilang tagumpay, dama ang kasiyahan sa kanilang paligid. Hindi naman maiwasan ng ating bida na humanga sa kung paanong napabagsak ng four horsemen ang napakalakas na dungeon boss na tila bawala lang sa kanila. Ngunit sa sandaling iyon, tila nanliit siya sa sarili, dahil pakiramdam niya ay mahina pa rin siya. Naalala niya ang nangyari kanina, na wala talaga siyang silbi at naging pabigat lamang siya sa kanilang apat. Bigla na lang may narinig silang nakakakilabot na boses na bumati sa tagumpay ng mga adventurer sa pagkatalo ng dungeon boss. Sinabi nitong sadyang sakim pa rin sila, dahil pumunta raw sila roon upang angkinan ang kapangyarihan at kayamanan ng halimaw. Nagseryoso si Ian nang marinig nila ang tinig ng Infernal Lord. Ayon dito, kaunti na lamang at makakarating na sila sa inaasam nilang layunin. Dagdag pa ng Infernal Lord, kailangan pa nilang lagpasan ang isang lugar bago nila makuha ang gantimpala ng dungeon, at natutuwa raw siya dahil nakikita niyang tila malapit sila sa isa't isa. Nagulat ang grupo ni Ian nang biglang mag-summon ang Infernal Lord ng isang altar sa kalayuan. Inimbitahan sila ng Infernal Lord na makipaglaro sa isang kakaibang laro. Sa gitna, lumitaw ang isang altar na natatakpan ng lilang tela. Ang larong ito, ayon sa Infernal Lord, ang magpapasya kung sino sa kanila ang mamamatay. Tahimik ang lahat. Ramdam ang bigat ng bawat salita, lalo na't malinaw ang panibagong banta na kanilang haharapin. At sa huli, inihayag ng Infernal Lord na kailangan nilang pumili ng isa sa kanila na isasakripisyo sa altar. At kung hindi nila lalaruin ang laro, mananatiling nakaselyado magpakailanman ang gantimpala ng dungeon. Sinabi ng Infernal Lord na bibigyan niya sila ng 10 minuto upang pumili kung sino sa kanilang 5 ang isasakripisyo. Habang napupuno ng takot at pag-aalala ang grupo nila, isang nilalang mula sa ibang dimensyon ang lumitaw, hinugot ang dalawang barahang joker, at sabay sabing, mag-uumpisa na ang tunay na kasiyahan. Sa likod ng mga salita ng Infernal Lord ay paulit-ulit na samasagi sa isipan ni Ian ang mga katagang isa sa kanila ang dapat mamatay. Dahil kung hindi nila iyon susundin ay kusa nang magsasara ang gantimpala ng dungeon. Kaya't tinanong niya si Thor kung hindi ba mas mabuting umalis na lamang sila sa dungeon, dahil ayaw niyang makulong sila roon sakaling magsara ito. Ngunit napansin ng ating bida ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Thor at hindi man lang siya matingnan nito sa mata. Habang tinatitigan niya ito ay nararamdaman niya ang malamig na katotohanang tila may bumabalot na guilty sa kaibigan niya. Nagsalita si Ian at sinabing alam na ni Thor kung ano ang dapat niyang gawin sa oras na ito. Dagdag pa niya ayon sa kanya ay sila ang Four Horsemen, ang mga bayani ng mundo na inaasahan ng lahat. At dahil sa pambihira nilang kakayahan ay hindi sila maaaring basta-bastang mapapalitan. At samantalang si Ian ay isa lamang utusan nila, na isang taong pwedeng palitan anumang oras. Makikita si Thor na nahihirapan at hindi niya alam kung alin ang pipiliin, kung ang kanyang misyon kasama ang kanyang mga kasamahan o ang kaibigang si Ian. Nang marinig iyon ng ating bida ay nagalit siya at agad na bumunot ng espada, dahil balak pala siyang isakripisyo upang makuha ang dungeon gift. Dahil para sa kanya ang mga tunay na bayani ay dapat na nagpo-protekta sa mga inosente at hindi pumapatay sa kanila. Nalulungkot siya habang iniisip na kanina lamang ay pinangarap pa niyang maging katulad ng mga Four Horsemen na iniidolo niya. Habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi ay sinabi ni Ian na tiningala niya silang lahat bilang mga huwaran. Kaya't tinanong niya sila kung paano nila nagawang gawin ito at kung talagang naniniwala ba silang sulit ang lahat ng kapangyarihan sa mundo kapalit ng kanyang buhay. Ngunit bago pa man siya makatapos ng sasabihin, isang espada ang biglang bumaon sa kanyang dibdib. At wala nang ibang gumawa noon kundi si Thor mismo,
ang taong pinagkatiwalaan niya. Sa malamig at walang pusong tinig na sinabi ni Thor na sang-ayon siya dahil sulit makuha ang gantimpala ng dungeon. Napaiyak na lang si Ian dahil ang taong pinaniwalaan at itinuring niyang kaibigan ay pinagtaksilan siya dahil sa kasakiman. Samantala makikitang duguan si Ian, at halos wala nang hininga habang hinihila siya ni Silenus papunta sa altar upang ailay ito. Habang unti-unting nawawala ang lakas sa kanyang katawan ay paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan ang tanong kung bakit ito nangyari sa kanya. Naalala ng ating bida ang sinabi sa kanya ni Thor kanina, na kahit anong mangyari ay paprotektahan siya nito. Kaya't napatanong siya sa sarili kung bakit hindi tinupad ng kanyang kaibigan ang pangakong iyon. Habang nakahandusay ang halos wala ng buhay na katawan ni Ian sa altar, iniutos ni Ian kay Alexandria na siya na ang pumatay dito. Naiiritang lumapit ang babae at nagrereklamo kung bakit palagi na lang siya ang gumagawa ng lahat ng maruruming gawain nila. Habang nakatitig siya sa ating bida ay dahan-dahan niyang inihilera ang kanyang espada papunta sa naghihingalong si Ian. Makikita na handa ng saksakin ni Alexandria ang inosenteng bata upang makuha na nila ang dungeon gift. Ngunit nagawa ng ating bida na itabig ang espada ni Alexandria sa ibang direksyon upang hindi siya masaktan. Eksaktong tinamaan ng espada ang mata ng patay gutom na si Silenus kaya't narinig ang malakas niyang sigaw sa sakit. Galit na sinunggaban ni Alexandria si Ian sa leeg at isinigaw na sumuko na ito at tanggapin ang kanyang kamatayan. Seryosong sinabi ni Ian sa kanila na balang araw ay makukuha rin nila ang nararapat na parusa para sa kanila. Dagdag pa niya, dahil sa mga nakita niya ay napatunayan niyang hindi sila mga bayani kundi mga mamamatay tao. Ayon sa kanya ay hindi sila karapat-dapat tawaging tunay na bayani, at kung may dapat isakripisyo sa altar na iyon ay sila ang nararapat. Ngunit agad namang sumugod si Silenus kay Ian, naglalagablab sa galit at sinigawan siya, tinatanong kung alam ba niya ang kanyang ginagawa. Sa tindi ng kanyang galit ay binasag ni Silenus ang dibdib ni Ian gamit ang dambuhala niyang kamao. Sa isip ng ating bida ay hindi siya nagsisi sa kanyang ginawa sa mga kasamang niyang traidor. Pakiramdam niya ay pinili siyang patayin ng sarili niyang mga kasamahan, na para bang wala siyang halaga sa kanila. Sa mga huling sandali ng kanyang buhay ay natanong niya sa sarili kung tunay ngang ang kapangyarihan ang batayan ng halaga ng isang tao. Habang nangyayari ang lahat ay makikita si Thor na malungkot sa isang tabi, hindi kayang panuurin ang sinapit ng kanyang assistant. Ngunit tila hindi pa nakontento si Silenus, dahil balak pa niya itong suntukin muli ng buong lakas. Dahil doon ay ibinigay na ni Silenus ang huling suntok niya kay Ian upang tuluyan ng tapusin ang buhay nito. Makikita ang ating bida na unti-unting nawala ng kaluluwa at habang sa kanyang isipan ay nananalangin siyang maging mas malakas sa susunod na buhay. Habang lumulutang siya pababa sa isang madilim na kailaliman ay nararamdaman niya ang malamig na hangin sa paligid. Hanggang sa unti-unti niyang idinilat ang kanyang mga mata at natagpuan ang sarili sa gitna ng kalawakan. Sa kanyang harapan ay may gintong tarangkahan at sa itaas nito'y may nakaupo sa isang trono, iniisip niyang marahil ay naruroon na siya sa kabilang buhay. Biglang nagsalita ang misteryosong nilalang na nakaupo sa trono at tinawag siya sa kanyang pangalan, dahilan upang magulat ang ating bida. Ipinahayag ng nilalang na si Ian ang nagwagi sa laro at dahil doon ay nararapat lamang siyang gantimpalaan. Naglabas ito ng nakakatakot na enerhiya na pumuno sa paligid, saka ngumiti ang puting buhok na nilalang at binati ang ating bida sa kanyang pagdating sa Mudgate. Hindi naman maintindihan ng ating bida ang sinasabi ng lalaki, dahil ngayon lamang niya narinig ang ganitong klaseng lugar. Ipinaliwanag ng lalaki na ang lugar na ito ay nasa hangganan ng Loika at Kabaliwan, isang bagay na hinding-hindi kayang maunawaan ng tulad ng ating bida. Nang marinig ng ating bida ang mga salitang iyon ay napagtanto niya kung sino ang nagsasalita. Walang iba kundi ang Infernal Lord, ang parehong boses na narinig nilang lahat sa loob ng S-Rank dungeon. Nang gigigil ang ating bida sa Infernal Lord, aniya ay siya ay narito dahil sa kabaliwan ng nilalang na ito. Ngunit bago pa niya maituloy ang kanyang sinasabi ay may nakangiting nakakakilabot ang lalaki at pinutol nito ang kanyang pananalita. Ipinabatid nito na hindi siya ang nagpadala kay Ian, dahil ang mga kaibigan niya mismo ang may gawa nun. Napagtanto ng ating bida na masakit mang tanggapin ay tunay ngang totoo ito, dahil wala man lang pag-aalinlangan ang apat na horseman nang inalay siya sa altar, dahil lahat iyon ay para sa kapangyarihan at kayamanang higit pa sa mayroon na sila. Naputol ang kanyang malalim na pag-iisip nang biglang muling nagsalita ang Infernal Lord. Sinabihan siya nito na huwag niyang masyadong sisihin ang kanyang sarili. Natutuwang sinabi ng nilalang na pinaaalala lamang nito ang sinabi ni Ian kanina, na siya ang tunay na nanalo sa laro. Napakunot-nuo ang ating bida at
at puno ng pagtataka sa sinasabi sa kanya, dahil patay na siya. Sinabi ng Infernal Lord na piliin nila kung sino sa kanila ang nararapat mamatay at ihahandog siya sa altar. Ipinasok ng Infernal Lord ang kanyang kamay sa mahiwagang sombrero at mula rito ay inilabas niya ang mga susi na kumikislap sa liwanag. Ipinaliwanag ng nilalang ang patakaran ng kanyang paboritong laro at kung bakit si Ian ang tunay na nagwagi. Dahil sa huli ay isa lamang ang maaaring manalo, at kadalasan ay ang hindi inaasahan ang siyang napipili. Inihayag niya na bilang nagwagi ay ipagkakaloob niya sa ating bida ang kapangyarihan ng Mudgate, ang kanyang sariling kapangyarihan. Habang patuloy siyang nagsasalita ay tinanong siya ni Ian kung sino ba talaga siya. Sa isang ngiting puno ng kabaliwan at nagliliyab na lilang mga mata ay ipinahayag ng nilalang ang kanyang pagkatao, siya ang Infernal Lord of Insanity, ang Mud King. Nadismaya naman si Ian sapagkat hindi ba't masasayang lamang ang kapangyarihang ibinigay sa kanya kung patay na rin naman siya. Ngunit mariing sinabi ng hari ng kabaliwan na maaari siyang isilang muli upang makapaghiganti sa mga nang-api sa kanya. Dahil sa isang bagong buhay, isang buhay kung saan siya ay magiging kasing lakas ng 5 susi na ngayoy nagsasanib at lalo pang kumikislap sa liwanag. Umupo muli ang Infernal Lord sa kanyang trono at inihayag ang kapalit ng kapangyarihang ito. Sapagkat tulad ng lahat ng magagandang bagay ay may kaakibat itong sakripisyo. At sa pagkakataong ito ay ang kapalit ay ang kanyang katinuan. Dahil ang kapangyarihan ng Mud King ay nakabatay sa kabaliwan at maaari siyang tuluyang matangay mula sa gilid ng katinuan, at mahulog siya sa sukdulang kabaliwan. Ngunit para sa Infernal Lord ay ang kapalit na iyon ay mas mainam kaysa manatiling patay. Kaya't tinanong niya si Ian kung tatanggapin ba nito ang kanyang regalo at maging makapangyarihan, o yayakapin ang katahimikan ng kamatayan na hindi natutupad ang kanyang hustisya. Ngunit ito ay isang mahirap na desisyon para sa ating bida, dahil kamakailan lamang ay pinagtaksilan siya ng mga tinuring niyang kaibigan. Muling sumagi sa isipan ni Ian ang kanyang nakaraan, isang buhay na puno ng pagtanggi at pagmamaliit, dahil palagi siyang tinatawag na walang silbi at mahina. Maaaring totoo ang mga iyon, ngunit sa kabila ng lahat ay hindi siya tumigil sa pagsubok, dahil naniniwala siyang sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa isang tulad ni Thor ay maaari rin siyang matuto at maging kagaya nito. Biyunat wala ring nagbago sa kanya dahil sa huli ay isinuko pa rin siya ng mga sakim at ipokritong tinatawag ang kanilang mga sarili na mga bayani. Pagkatapos niyang makalabas sa dungeon, inaasahan niyang makakabalik na siya sa kanilang tahanan. Ngunit kinuha ng 4 horsemen ang lahat ng mahalaga sa kanya, kaya ipararamdam niya sa kanila ang kapalit ng ginawa nila sa kanya. Pagkatapos nun ay naalala niya ang sinabi ng Mud King, na bibigyan siya nito ng kapangyarihan upang makaganti. Kaya't buong puso at buong tapang niyang hiningi ang kapangyarihan ng Mud King upang siya'y lumakas. Dahil wala na siyang pag-aalinlangan kung ano man ang mangyari sa kanya, dahil ang mahalaga sa kanya ay makabalik at maipakita sa kanila ang nararapat para sa kanilang ginawa. Matapang niyang tinanggap ang 5 susi upang makuha ang kapangyarihan ng Mudgate na kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang katinuan. Sa mismong oras na hinawakan ng ating bida ang mga susi sa kanyang palad ay nagsimulang gumuho ang mismong dimensyong kinatatayuan niya. Mula sa trono ng Mud King ay napangiti ito na parang isang baliw, dahil mukhang nagkaroon na sila ng kasunduan ni Ian. Masayang binati ng Infernal Lord si Ian dahil nakagawa siya ng isang magandang desisyon. Maya-maya ay bumukas ang dambuhalang Golden Gate sa likod ng Infernal Lord na agad nagpakawala ng matinding liwanag papunta kay Ian. Tumayo ang Mud King mula sa kanyang trono at lumakad papalapit sa ating bida. Aniya sa pagwawakas ng isang laro ay nagsisimula ang panibagong simula. Pagkatapos noon ay lumapit siya kay Ian at sinabing tapos na ang laro nila, pero may kasunod pa ito. Napangiti siya dahil hindi na siya makapaghintay na makita kung ano ang kayang gawin ni Ian. Pagkaraan nito ay itinapon niya ang 2 Joker cards na nilalaro niya sa ere at buong Tononibik na inilahad ang kanyang pagnanais na masilayan kung paano gagalaw si Ian sa kanyang bagong buhay. Makikita na patuloy pa ring bumubukas ang gintong pintuan habang tumatawa ang Mud King. Sa isip ng ating bida ay tinatanong niya ang sarili kung totoo nga bang magkakaroon siya ng pangalawang pagkakataon. Kasabay ng kanyang pagdududa at paglitaw ng kaunting pag-asa ay unti-unting naglaho ang 2 Joker card sa gitna ng nakakabulag na liwanag. Samantala sa ibang eksena makikitang nasa altar pa rin ang katawan ng ating bida habang pinapanood siya ng 4 na horsemen. Naiinis sila dahil matapos nilang sundin ang utos ng Infernal Lord ay wala man lang itong ibinigay sa kanila bilang kapalit. Makikita si Thor na nag-aalalang baka nasayang lang ang pagpatay nila kay Ian. Dahil dito ay nagsimula nang umalis ang kanilang grupo. Iginigiit naman ni Ian na kailangan ni Silenus ng medikal na atensyon, ngunit sinungitan siya ng patay gutom na si Silenus. Sa di kalayuan ay si Alexandria ay paalis na rin habang
habang nagrereklamo dahil walang binigay na gantimpala sa katawan ni Ian. Malamig na tinitigan ni Thor ang katawan ni Ian, ngunit tinawag siya ng mga kasama upang umalis dahil wala na raw silang magagawa pa. Pagkatapos nilang walang makuhang gantimpala mula sa dungeon ay umalis sila na para bang wala silang pakialam. Ngunit habang papalayong naglalakad ang apat ay nagsimulang umaagos ang kulay lilang aura mula sa katawan ng ating bida. Bigla na lamang may lumitaw na Windows system na bumati sa kanya. Sinasabi dito na isa itong menu na nagsasabing binigyan siya ng Madgate system ng Mad King. Sa susunod ay isang paalala na muling isisilang si Ian sa level 1. Ngunit nalilito siya sa ibig sabihin ng kanyang nakikita. Pagkatapos noon ay pagdilat ng kanyang mga mata ay nagulat siya dahil wala na siya sa loob ng dungeon. Bahagyang napangiti si Ian sapagkat tinupad nga ng Infernal Lord ang pangako nitong bibigyan siya ng pangalawang buhay. Naramdaman niyang isa itong himala, dahil inakala niyang isang kasinungalingan lamang ang lahat ng sinabi ng Infernal Lord. Ngunit nang siya'y lumingon ay laking gulat niya nang makita ang di mabilang na mga bangkay sa paligid. Napasigaw siya ng malakas dahil napapalibutan siya ng mga patay na katawan ng mga tao. Dahil dito ay gusto niyang malaman kung bakit ganoon ang kanyang nasaksihan. Muli namang lumitaw ang menu at nagpakita ng unang tutorial quest para sa kanyang pagbabalik. Ayon sa quest ay kailangang tapusin ni Ian ang 20 raiders na sumalakay sa nayon ng Tulros. Ngunit bigla siyang napalingon sa kanyang likuran nang makaamoy siya ng nasusunog na bahay. At doon niya nakita ang isang nayon na nilalamon ng dambuhalang apoy dulot ng mga raid na isinagawa ng mga mananakop. Habang pinagmamasdan ito ng Mad King mula sa malayo ay puno siya ng tononibik kung paano kakaharapin ni Ian ang lahat ng ito. Samantala hindi naman maintindihan ng ating bida ang pinapagawa sa kanya ng system dahil sa bilis ng mga pangyayari. Pagkatapos noon ay isang maliit na halimaw ang lumabas mula sa Windows system ng ating bida kaya't labis siyang nagulat. Makikita na isa pala itong maliit na pugita na kulay violet na may 2 sungay, at tila linoloko siya. Ngunit hindi natuwa si Ian at binunot niya ang kanyang espada at tinanong kung saan ito nagmula. Alam ng pugita na si Ian ay kababalik lamang mula sa kamatayan, kaya't buong pagmamalaki nitong ipinakilala ang sarili bilang si Kayareos, ang Dream Eater. Subalit agad nagbago ang kanyang kilos, mula sa pagiging mayabang ay naging parang isang alagang hayop at sinabi kay Ian na maaari niya siyang tawagin sa palayaw na Kay. Ibinunyag ni Kay na ipinadala siya ng Mad King upang gabayan si Ian sa paggamit ng tinatawag na System of the Mad Gate. Dagdag pa niya ay tinanong niya si Ian kung nais ba nitong maging mas malakas kaysa sa dati niyang lakas. Nagliwanag ang mga mata ni Kay at masiglang sinabi na tuturuan niya si Ian kung paano maging makapangyarihan gamit ang kanyang kapangyarihan. Ipinaliwanag niya na ang sistemang ito ay isang regalo mula sa Mad King, kapalit ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Hindi naman maintindihan ng ating bida ang nakalagay sa screen kaya ipinaliwanag ni Kay na isa itong laro. Dagdag pa niya ay hindi ibibigay ng Mad King ang lahat ng kanyang kapangyarihan kay Ian dahil kailangan niya itong pagsikapan. Dahil dito papasok ang sistemang tinatawag na Mad Gate kung saan dadaloy ang kapangyarihan ng Mad King patungo sa kanya. Sa ngayon ay ipinaliwanag ni Kay na nasa level 1 pa lamang si Ian dahil baguhan pa lang siya sa larong ito. Ngunit sinabi rin niya na makakakuha si Ian ng karanasan sa pamamagitan ng pagtalo sa mga kalaban at pagsasagawa ng mga misyon at iba pa. Sa pagtaas ng kanyang antas ay mas lalo siyang lalakas dahil sa kapangyarihan ng sistema. Nalilito si Ian at tinanong kung paano nga ba siya lalakas, kaya sinabi ni Kay na makakakuha siya ng mga kakayahan at likas na kasanayan pagtapos ng quest. Bago pa makapagsalita muli ang ating bida ay bigla siyang kinausap ng mga raiders o mga bandido matapos nilang makakita ng isang buhay na tao. Makikita ang 3 lalaki na nababalutan ng dugo ang lumabas mula sa nasusunog na nayon at hila-hila ang isang bangkay. Habang papalapit sila kay Ian ay napansin ng isa sa kanila na kakaiba ang kasuotan nito kumpara sa mga taga-nayon. Ngunit agad niyang sinabi na hindi na mahalaga iyon, dahil mamamatay naman rin siya. Natuwa si Kay at sinabi na ito ang perpektong pagkakataon para kay Ian na subukan ang kanyang mga kakayahan laban sa mga bandits. Ngunit tulad ng dati ay mabilis siyang tumakbo palayo dahil wala pa siyang sapat na kakayahan upang labanan ang 3 bandits. Napangisi naman ang mga bandits dahil ang bago nilang biktima ay tumatakbo na parang duwag. Kaya't iniutos ng kalbong bandit na hulihin si Ian dahil kailangan nila itong patayin upang walang maiwang ebidensya. Samantala sa ibang eksena habang nasa loob ng isang wasak na bahay ay nakatago ang ating bida dahil sa takot niya sa mga bandits. Biglang lumitaw si Kay sa harap ni Ian at tinanong kung bakit siya tumakas kanina. Nanginginig pa rin sa takot si Ian at mahina niyang sinabi na tumahimik si Kay dahil baka marinig sila ng mga bandits dito. Ngunit ipinaliwanag ni Kay na tanging mga nilalang
lang na nadapuan ng kabaliwan lamang ang maaaring makakita o makarinig sa kanya. Muling tinanong ni Kay sa masungit na tono, kung bakit siya tumakas na parang duwag sa harap ng mga bandits. Habang sinusubukan ng ating bida na magpaliwanag ay tinanong siya ni Kay kung natatandaan pa niya ang mga sinabi niya noong nasa lugar pa siya ng Mad Gate. Seryosong tinanong ni Kay at ang Mad King kay Ian kung nagsinungaling ba siya sa kanila dahil hindi ba't sinabi niyang gusto niyang magbago sa bagong buhay na ito. Matapos niyang marinig iyon ay ngumiti si Ian saka siya nagalit at mariing sinabing hindi siya nagsisinungaling. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ng buo ay tinanong siya ni Kay kung takot ba siyang mamatay muli. O baka naman hindi lang kamatayan ang tunay niyang kinatatakutan. Ipinaalala niya kay Ian na hindi siya muling binuhay ng Mad King para lamang gugulin ang kanyang ikalawang buhay sa pagtakas mula sa mga bandido. Sa huli ay hindi na nakapigil si Kay at mariing sinabi na tuturuan niya siya kung paano sila papatayin. Samantala sa ibang eksena ay patuloy ang tatlong lalaki sa paggalugad sa nayon, na inaakala nila kung nakalayo na ba si Ian sa lugar na ito. Habang naglalakad ay naramdaman ng isa sa kanila ang presensya ng isang tao mula sa isang gusali, na parang may nakatingin sa kanila. Tinanong siya ng mga kasamahan niya kung ano ang nakita niya, ngunit sumagot siya na sinabi na siya na ang titingin dito. Bigla niyang sinipa ang pintuan ng malakas upang malaman kung sino ang nagtatago sa loob ng bahay. Sa kanyang harapan ay makikita ang isang batang nakatalikod at nakasuot ng jacket. Natuwa ang lalaki at naglabas siya ng nakakakilabot na pagnanasa at sinabing isasama niya ang bata. Ngunit sa halip na matakot ay ngumiti si Ian, isang ngiting kagaya ng tinaguriang Mad King. Habang nakatalikod pa rin si Ian sa pader ay inihagis niya ang isang manika papunta sa lalaki. Nang titigan ito ng lalaki ay napansin niyang isa itong manikang nakasuot ng kulay rosas na damit, at nagtataka siya kung ano ang binabalak ng ating bida. Bigla siyang natigilan sa kinatatayuan niya nang maalala niyang hindi basta-bastang manika ang nakikita niya. Samantala noong payapa pa ang kanyang buhay sa nayon at wala pang krimen ang kanyang anak na babae ay laging naglalaro gamit ang eksaktong parehong manika. Dahil dito ay naging panatag siya noon na magiging maayos ang lahat at inisip niyang mapangangalagaan niya ng mabuti ang kanyang anak. Ngunit gumuho ang lahat ng salakay ng mga halimaw ang kanilang nayon at sunugin ito. Ginawa niya ang lahat upang labanan ang mga halimaw ngunit hindi niya nailigtas ang pinakamahalaga sa kanya. Kaya't napilitan siyang panoorin habang nasusunog ng buhay ang kanyang anak kasama ang paborito nitong manika. Ngayon ay hawak-hawak na niya muli ang bagong manikang pinakaiingatan ng kanyang anak. Dahil dito ay nagngit-ngit sa galit ang lalaki at tinanong si Ian kung saan niya nakuha ang manika ng kanyang anak. Biglang nagulat ang lalaki nang biglang magsalita ang manika at tinawag siyang daddy, sabay tanong kung bakit niya ginagawa ito. Nagsimulang mabulok ang manika habang paulit-ulit na tinatanong ang kanyang daddy kung bakit siya pumapatay ng mga tao. Napahinto ang lalaki sa kanyang kinatatayuan at nabitiwan niya ang espada pati na rin ang manikang hawak niya. Habang nagpapalabas ng aura ang ating bida na kulay violet ay hinarap niya ang bandido at tinanong kung ano ba talaga ang kailangan nila. Sa pagharap ni Ian ay tumambad ang mukha ng manika na may nakakakilabot ng ngiti, na isang anino ng anak niya ang nagtanong kung bakit siya naging ganito kasama. Napahinto at napaluha ang lalaki at mahina niyang binigkas ang pangalan ng kanyang anak na si Elaine. Biglang sumigaw ang manika at tinanong niya ang lalaki kung ilang tao na ang mga pinaslang nito. Kasabay ng mga salitang iyon ay lumabas ang isang hukbo ng mga bangkay na gumapang mula sa lupa patungo sa lalaki. Mula sa sahig ay makikitang unti-unting bumabangon ang mga nabubulok na bangkay. Sa gitna ng kaguluhan ay may napansin ang lalaking bandito. Naalala niya na iyon ang mga katawan ng mga taong pinatay niya noon, ang mga inosenteng taga-nayon. Habang napansin niyang may isang babae na pilit siyang inaabot, bigla niyang naalala na ito pala ang pinaslang niya kanina. Habang pinagmamasdan niya ang bunga ng kanyang kasamaan ay humingi siya ng tawad at inamin sa sarili na isa siyang masamang ama. Umatras siya mula sa mga bangkay at napaiyak dahil hindi na raw niya alam kung paano nauwi sa ganito ang lahat. Binalikan niya sa isipan ng araw ng trahedya nang mawala si Elaine ay tila ba pilit silang pinaghiwalay ng mga halimaw. Sinubukan niyang iligtas ang kanyang anak mula sa kapahamakan, ngunit hindi niya ito nagawa dahil siya'y mahina. Hanggang ngayon ay hindi niya makalimutan ang boses ng anak niya at ang mga sigaw nitong humihingi ng saklolo habang nilalamon ng apoy ang kanilang tahanan. Pagkatapos ng mga nangyari noon ay inamin niya sa sarili na hindi na niya alam kung ano ang nangyari sa kanya, tila siya'y nabaliw. Sa pagkawala ni Elaine ay tila nawala na rin ang kanyang katinoan
katinoan, dahil maging tao o halimaw ay pinapaslang niya ng walang pakundangan. Umiiyak niyang sinabi sa mga bangkay ang lahat ng kanyang pagsisisi, saka tinanong ang manikang si Elaine kung mapapatawad pa ba niya siya. Ngunit sa hindi inaasahan ay mabilis na sinaksak siya sa kanyang leeg ng isang espada mula sa kaliwang leeg niya. Malungkot na sinabi ng ating bida sa lalaking bandit sa kasamaang palad ay para sa kanya ay walang kapatawaran ang isang mamamatay tao. Dahil doon ay ang isang bandit ay matagumpay na pinatay ng ating bida sa tulong ni Kay sa pamamagitan ng paggamit ng alaala niya. Biglang lumitaw ang system ng Mad King at ipinakita ang isang aktibong kakayahan. May nakuha siyang skill na hallucinate na may level 1. Ito ang abilidad na gumagamit ng isang madness point upang ipakita sa target ang kanyang pinakamalalim na takot sa loob ng 30 segundo. At kaya nitong tamaan ng hanggang 5 kalaban ng sabay-sabay ngunit kinakailangan ng eye contact upang ma-activate ito. Samantala balikan natin ang mga pangyayaring naganap kanina sa oras na pinasok ng lalaking bandido ang bahay. Makikitang matagal nang hinihintay ni Ian ang pagdating ng mga bandido sa kanyang lugar. Iniutos naman ni Kay na gamitin na ni Ian ang kanyang kapangyarihan na hallucinate upang mahulog ang kalaban sa ilusyon. Nagliwanag ang mga mata ni Ian at tumingin siya diretso sa mga mata ng bandido upang maisakatuparan ang kakayahan nito. Sa isang iglap ay nabitawan ng lalaki ang kanyang sandata at bumagsak sa lupa, tila nawalan ng malay. Ipinaliwanag ni Kay kay Ian na nahulog sa ilusyon ang lalaki, at maliban na lamang kung makakawala ito roon, ito na ang kanyang huling sandali. Pagkatapos nito ay makikitang pinulot ni Ian ang espada ng bandido. Sinabi ni Kay na ito na ang pagkakataon ni Ian upang tapusin ang masamang bandido, at makakuha ng lakas mula rito. Ngunit habang papalapit siya at itinutok na ang espada sa leeg ng lalaki ay nag-aatubili si Ian na tapusin ito. Mahinang sinabi niya na hindi niya maintindihan ang kanyang sarili, dahil pakiramdam niya ay ibang-iba ito sa tuwing pumapatay siya ng halimaw noon. Dahil hindi ito katulad ng dati, dahil ngayon ang unang pagkakataon na papatayin niya ang isang taong wala ng kakayahang lumaban. Galit na sinabi ni Kay habang pinaalala kay Ian ang mga ginawa ng mga kagaya ng lalaking ito sa mga inosenteng taga-nayon. Tinanong niya si Ian kung sa palagay niya ba ay karapat-dapat pa ang mga tulad nila sa kahit kaunting awa. Gayong ni Katie Ting ay wala silang ipinakitang awa sa kanilang mga biktima. Muling nagtanong si Kay kay Ian kung hahayaan niya ba na ang malinis niyang puso ang magiging hadlang sa kanyang paglakas. Nang marinig ito ay hindi na nagdalawang isip si Ian, dahil tuluyan niyang tinapos ang buhay ng lalaki gamit ang sarili niyang mga kamay. Samantala ang dalawang bandido sa labas ay naguguluhan kung bakit ang kanilang kasamahan na si Igor ay bigla na lamang nakahandusay sa sahig. Makikitang lumabas si Ian mula sa loob ng bahay at habang unti-unting lumalakas ang aura na bumabalot sa kanyang katawan. At kapansin-pansin ang pagbabago sa kanyang itsura matapos siyang pumatay. Galit na tinanong ng isa sa mga bandido kung iyan ba ang batang pumatay sa kasamahan nila. Sa isip ni Ian ay tama si Kay dahil wala ng panahon para makiramay sa mga walang pusong tao na ito, dahil kailangan niyang pang maging mas malakas. Dahil dito ay seryoso niyang ipinangako sa sarili na babaguhin niya na ang kanyang ugali. Tinitigan ni Ian ang dalawang bandido at agad niyang ginamit ang kanyang skill na hallucinate upang mahulog ang mga ito sa kanyang ilusyon. Makikitang napahinto ang kalbong bandido sa kanyang kinatatayuan, dahil biglang lumitaw sa harap niya ang isang dambuhalang halimaw. Ngunit hindi pa roon nagtatapos, nang tumingin siya sa kanyang mga paa ay nakita niyang napapalibutan na siya ng gumagapang na mga ahas. Sa isang iglap ay hinugot ni Ian ang kanyang dalawang espada at mabilis na umatake upang tapusin silang dalawa na mabilis at walang pag-aalinlangan niya silang pinaslang. Matapos mawala ang epekto ng kanyang skill ay naguluhan ang mga bandido, dahil hindi nila moari kung ano ang nangyari sa kanila bago sila mawalan ng buhay. Dahil dito ay madaling natalo ng ating bida ang dalawang bandido ng walang kahirap-hirap. Pinuri siya ni Kay dahil sa mabilis at epektibong pagpatay nito at sinabing 3 na ang napatay nito kaya 17 na lamang ang natitira. Makikitang balot ng dugo si Ian habang nakatayo sa gitna ng mga bangkay ng bandido. Tinanong niya si Kay kung anong ibig sabihin ng sistema tungkol sa paggamit ng hallucinate na nagkakahalaga ng isang madness point. Ipinaliwanag ni Kay habang ang ibang magic users ay gumagamit ng mana o iba pang anyo ng enerhiya, si Ian ay kumukuha ng kapangyarihan mula sa Mad Gate kaya medyo iba ang sistema niya. Dahil kapag gumagamit siya ng abilidad mula sa Mad Gate ay unti-unting nababawasan ang kanyang katinuan. Ngunit dahil matino pa siya sa ngayon ay nasa 0 pa lamang ang kanyang madness bar. Habang mas marami siyang ginagamit
ginagamit na abilidad ay lalong tumataas ang Madness Bar, at dahan-dahan siyang mababaliw rito. Naalala ni Ian ang babala sa kanya ng Mad King, ang kapalit ng kapangyarihan ay ang kanyang sariling katinuan. Dahil dito ay hindi niya maiwasang mag-alala para sa kanyang sarili. Tinanong niya si Kay kung anong mangyayari kapag nakaabot siya ng 100 sa Madness Bar. Ngunit isang kapuluhang ngiti lamang ang isinagot ni Kay sabay sabing ayan ang kailangan niyang tuklasin. Naiinis si Ian at nagtampo kay Kay dahil ayaw nitong ibunyag ang mga sekreto ng sistema. Kaya't hindi na niya ito pinansin at tahimik siyang tumalikod at nagsimulang maglakad upang ipagpatuloy ang kanyang quest. Agad namang sumunod si Kay at nagtanong kung saan sila pupunta ngayon. Sumagot si Ian dahil may natitira pang 17 bandido sa baryong ito na patuloy na pumapatay ng mga sibilyan. Habang unti-unting lumalakas ang kanyang aura ay mariin niyang sinabi na huhuliin niya silang lahat at tatapusin niya ang quest na ito. Sa kabilang lugar ay nagtipon-tipon ang mga magnanakaw na bandido. Tinanong sila ng kanilang pinuno kung iyon na ba ang lahat ng mga nakaligtas na sibilyan sa nayon. Kumpiyansang sinabi ng isa sa kanila na wala nang natira dahil winasak na nila ang buong nayon. Makikitang nakahanay ang lahat ng kanilang mga bihag at inutusan pa ng pinuno ang kanyang mga tauhan na itabi ang mga kababaihan dahil maaari silang ibenta sa magandang halaga. Kasunod ng isang halakhak at nakakatakot na ngiti ay iniutos niyang patayin ang lahat ng lalaking bihag. Ngunit bago pa nila may sigawa ito ay iniulat ng isa sa kanyang mga tauhan na may isang taong paparating. Sa kalagitnaan ng katahimikan ay maririnig ang malakas na kaluskos, at may hila pa itong dalawang bangkay na mga kasamahan nilang patay. Ayon pala ang ating bida na patuloy pa ring naglalakad habang gumagawa ng nakakakilabot na tunog. Pagkatapos nito ay itinapon niya ang mga bangkay sa harap ng pinuno. Sinabi niya na noong unay nahirapan siyang patayin ang mga ito, ngunit matapos niyang makita kung anong uri ng kababuyan ang ginagawa nila ngayon ay tila tama lang ang kanyang ginawa. Seryosong inihayag ng ating bida sa mga bandido na ginagawa lang niya ang nararapat para sa mga basurang tulad nila. Tinanong naman siya ng pinuno ng mga bandido kung bakit naroon ang isang adventurer sa lugar na ito. At sabay linait siya kung iniisip ba nitong isa siyang bayani na magliligtas sa mga tao ng nayon. Naiinis ang itsura ng pinuno habang sinasabi na tiyak gusto raw ni Ian na mamatay dahil hayagang nagpakita ito sa kanila ng harap-harapan. Kumpiyansang sinabi ito ng lalaki dahil sa itaas ng bahay ay may isang kasamahan siyang may hawak na crossbow na handang paputukan si Ian anumang oras. Habang patuloy sa pagsasalita ang pinuno ay tahimik lamang si Ian na abala sa kanyang pagbibilang ng kanyang mga kalaban. Sinabi ni Ian kay Kay na tila nandito na ang lahat ng mga bandido. Nagsalita si Kay at sinabing dahil nagtipon-tipon ang mga bandido sa iisang lugar ay magiging mas madali para kay Ian ang paghunting sa kanila. Sa isip ng ating bida noong unay inaakala niyang dapat siyang matakot sa dami ng kalaban, ngunit sa halip ay wala siyang nararamdamang takot. At dahil dito ay dahan-daang hinugot ni Ian ang kanyang sandata at sinimulang gamitin muli ang kanyang kakayahan. Pagkatapos nun ay ginamit ni Ian ang hallucinate at dahil sa pakikipag-eye contact sa kanyang kalaban agad niya itong napasailalim sa kanyang ilusyon. Dahil wala nang anumang hadlang sa kanyang daraanan ay mabilis siyang sumugod patungo sa pinuno upang kunin ang ulo nito. Dahil dito ay nagsalpukan ng 4 na espada ng 2 mandirigma at nagkaroon ng isang matinding banggaan. Sa gitna ng sagupaan ay tinanong ng ating bida ang pinuno kung ipinagmamalaki ba nitong sinasamantala ang mga taong walang kalaban-laban. Umatras ang pinuno at sinabing ginagawa lamang niya ang gusto niya, na isang pagkakataong na hindi niya kayang palagpasin. Nang marinig iyon ni Ian ay parabang muling nanembalik sa kanya ang alaala ng ginawa ni Thor sa kanya noon. Sa bugzo ng matinding galit ay mariing sinabi ni Ian na ang buhay ng mga tao ay hindi hakbang patungo sa tagumpay. Makikita ring ginamit muli ni Ian ang kanyang kakayahang hallucinate upang muling mapasailalim ang kanyang mga kalaban sa ilusyon. Nagtaka ang isa sa mga kasamahan ng pinuno at tinanong kung bakit bigla silang tumigil sa pagsalakay kay Ian. Makikita na isa-isa silang ginamitan ni Ian ng hallucinate at isa-isa niya rin silang pinaslang. Sa isang iglap lamang at napaire piraso ni Ian ang 4 na bandido. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang laban ng ating bida dahil desidido siyang tapusin ang lahat ng mga bandido sa buong nayon na ito. Naiinis ang pinuno ng mga bandido dahil hindi niya inaakalang malakas pala ang batang kinakalaban
kalaban nila, at ang buong akala niya isa lang itong mahina. Napatanong tuloy siya sa kanyang sarili kung bakit hindi mapigilan ng kanyang mga kasamahan ang bata na kahit pa sila'y mas marami at mas may karanasan. Dahil sa sobrang gulat at takot ay agad siyang nag-utos sa kanyang mga tauhan na paputukan na si Ian. Makikitang ipinuwesto nila ang isang dambuhalang kanyan sa balikat ng isang lalaking may malaking katawan. Habang nagtataka si Ian sa kakaibang eksenang kanyang nasasaksihan, agad namang sinindihan ang kanyan at pinaputok banda sa kanya. Sa sobrang bilis ng pampasabog ay halos sa mismong harapan niya ito sumabog. Sa isang iglap ang malakas na pagsabog ay dumiretso ang napakalakas na bala ng kanyan patungo sa ating bida. Sa paniniwalang tinamaan na nila si Ian ay nagsimulang magdiwang ang mga bandido. Habang nagkakatuwaan ang mga bandido at nagsisigawan sa tuwa, sinabi ng ating bida kay Kay na tila ni siya mismo ay hindi makapaniwala sa nangyari. Habang unti-unting kumakalat ang makapal na ulap ng alikabok at usok mula sa malakas na pagsabog ng kanyan, nagsisimula ng magbago ang ihip ng hangin. Makikitang lumitaw si Ian na hindi man lang nasugatan at matatag na nakatayo sa gitna ng labanan. Sa kanyang kamay ay nababalot ng madilim na aura at hawak niya mismo ang bala mula sa kanyan. Kasunod nito ay lumitaw ang system window at ipinahayag na ang kapangyarihang bumabalot sa kanyang kamay ay isang kasanayang tinatawag na infuse, isang level 1 skill na gumagamit ng tatlong madness upang pansamantalang palakasin ang isang bahagi ng katawan. Sa puntong ito ay 9 na ang napatay ng ating bida at 11 na lamang ang natitira upang tuluyang matapos ang kanyang misyon. Matapos higpitan ng ating bida ang pagkakahawak sa bala ng kanyan gamit ang kanyang aura na tila matutulis na kuko, bumalik siya sa forma at naghanda para sa susunod na atake. Naisip niyang ibato ang bala ng kanyan pabalik sa mga bandido upang mabilis niya silang mapatay. Sa matinding bilis ng kanyang pag-atake ay tumama ang bala sa ilang bandido at agad na pinasabog ang iba sa ere. Makikitang pinalakas pa ni Ian ang lakas ng pagsabog gamit ang kanyang kakayahan, kaya't naging doble ang pinsalang idinulot nito. Nanginginig sa takot ang pinuno ng mga bandido sa kanyang nasasaksihan, dahil hindi niya maunawaan kung paano naging ganoon kalakas ang braso ni Ian. Ngunit hindi pa roon natapos ang pag-atake niya, dahil sumugod si Ian sa natitirang mga bandido. Sa isang galaw lamang ay pinunit niya ang mukha ng isa gamit ang kanyang pinalakas na braso. Sa pagpapatuloy ng kanyang misyon ay umabot na sa 17 sa 20 ang kanyang napatay kaya 3 na lamang ang natitira. Dahil sa matinding desperasyon ay ginamit ng 2 natitirang bandido ang mga bihag bilang panangga. Makikitang itinutok nila ang kanilang mga patalim sa leeg ng isang matandang lalaki at isang batang babae na maikli ang buhok, na umaasang mapipigilan nila si Ian. Ngunit hindi umurong si Ian, sa halip ay mariin niyang sinabi na hindi nila iyon magagawa. At muling ginamit ni Ian ang kanyang skill na hallucinate, kaya sa isang iglap lamang ay nahulog ang mga kalaban sa ilusyon na kanyang nilikha. Dahil dito ay tila nabaliw sila at hawak ang kanilang ulo habang napapasigaw at nangangatog sa matinding sakit. Wala naman pakialam si Ian sa kanilang sigaw ng paghihirap at tiningnan lamang siya nito ng malamig at sinabi na isa silang basura, dahil ginagamit nila ang mga inosente bilang panangga sa kanilang mga kasalanan. Pagkatapos noon ay pinuno niya ng aura ang kanyang braso at binalak tapusin ang kanilang buhay. Mabilis na kumilos si Ian at pinagtipon-tipon ang mga katawan ng mga bandido. Dahil sa matinding galit niya sa mga duwag na iyon ay inihagis niya sila ng malakas sa isang malayong bahay na nagdulot ito ng malakas na pagsabog. Nagulat ang mga sibilyan sa nayon at napatingin sa tagapagligtas ng kanilang buhay. Nang makita ng pinuno ng mga bandido ang nangyari ay siya'y nayanig at napaupo sa sobrang takot dahil sa kanyang paningin ay tila isang halimaw si Ian. Habang si Ian ay nakatitig sa kanya na may nakakakilabot na ekspresyon ay lalong pinag-alab ni Kay ang kanyang damdamin at sinabi na isa na lang ang natitira. Gumapang paatras ang pinuno ng mga bandido habang nagmamakaawa kay Ian para sa kanyang buhay. Pero sa halip na kaaawaan ng ating bida ang lalaki ay lalo pang nag-alab ang galit niya dahil sa pagpaslang ng mga ito sa mga tao sa nayon. Naalala niya ang narinig niyang sinabi ng lalaki kanina na itabi ang mga babae at ibenta sila sa magandang halaga at patayin ang natitira. Hindi naman nakatingin ang lalaki nang tanungin siya ni Ian kung pamilyar ba ito sa mga salitang binitiwan niya kanina. Sa seryosong sinabi ni Ian na alam niyang kung palalayain lang ang lalaking ito ay siguradong mauulit muli ang lahat ng ginawa niya. Bigla na lamang natigilan si Ian nang makaramdam siya ng isang nakakakilabot na sensasyon sa loob ng kanyang sarili. Ipinabatid ng system sa kanya na umabot na siya sa 13 ang kanyang madness meter, dahilan upang magbago ang kanyang asal. Makikita sa kanya ang isang nakakatakot na ngiti na tulad ng isang mad king na malapit ng tuluyang mabaliw, at sa isipan niya ay nagtatanong kung ito na ba ang simula ng kanyang pagkabaliw. Kasabay nito ay sinamahan siya ni Kay at sinabi
sinabing kailangan lamang niyang maging matatag, dahil kaya niya ito. Nagbabala rin si Kay na mag-ingat dahil maaaring samantalahin ng boss ng mga magnanakaw ang kasalukuyang sitwasyon niya. Sa hindi inaasahang sandali ay hinugot ng lalaki ang isang maliit na patalim mula sa kanyang baywang at biglang sumugod kay Ian. Ngunit ang desperadong tangkang pagpaslang sa ating bida ay nauwi lamang sa kabiguan. Makikita na tinaas lang ni Ian ang kanyang braso na may energy infusion na agad nadurog ang patalim ng lalaki sa maliliit na piraso. Sa oras ng kanyang pagkatalo ay hindi nagwala ang lalaki. Sa halip ay tinanggap niya ang kanyang kapalaran at sinabing marahil ito ang nararapat sa kanila dahil sa lahat ng kasalanan na nagawa nila. Dagdag pa niya sa kasalukuyang estado niya ay isang kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya. Makikita na walang pag-aalilangan na pinatay ng ating bida ang lider ng mga magnanakaw gamit ang kanyang matatalas na kuko. Makikita sa itsura ng ating bida ang tuwa habang hinihiwa niya ng pira-piraso ang katawan ng boss ng mga bandido. Dahil dito sa wakas ay natapos na niya ang misyon na pumatay ng 20 bandits at nakakuha siya ng 100 na XP. Pagkatapos nito ay binati siya ng system para sa matagumpay na pagtatapos ng Mudgate quest, kaya't umangat siya sa level 2. Samantala sa isang lugar sa labas ng nayon ay may isang matandang babae at isang batang may asul na buhok na kahawig ni Ian na umiiyak. Dahil kahit kasama na ni Ian ang mga pinakamalalakas na adventurer ay hindi pa rin siya pinalad na mabuhay. Napatingin ang bata sa isang babae at tinanong si Hale kung hindi ba niya ipinangakong paprotektahan niya si Ian. Samantala kahapon ay dumating na pabalik sa nayon ang 4 horsemen matapos nilang malinis ang Mudgate at sinalubong sila ng mga tao bilang mga bayani. Pinuri sila ng mga mamamayan dahil nagawa ng 4 horsemen na ay clear ang isang S+ dungeon nang walang kahirap-hirap. At gaya ng inaasahan sa pinakamalalakas na adventurer sa buong mundo ay matagumpay nilang na-clear ang Mudgate. Ngunit makikita sa mukha ni Thor ang isang malungkot na ekspresyon, tila ba pinagmumultuhan siya ng kanyang konsensya dahil sa ginawa nilang pagpatay kay Ian kapalit ng kayamanan ng dungeon. Samantala sa ibang eksena nakarating na ang 4 horsemen sa loob ng kastilyo ng hari upang magulat. Iniulat nila sa emperador na nakausap nila ang Mad King at nabigo silang makuha ang gantimpala ng dungeon. Sinabi ng emperador sa kanila na noong una ay wala ni isang taong nagtatangkang makipag-usap sa Infernal Lord. Makikita ang emperador ng Herodia na si Hezon na may suot na maskara at may nakakakilabot na presensya. Nagpatuloy siya at sinabi na mula nang lumitaw ang Mudgate ay triple na ang naging bilang ng mga dungeon sa Herodia. At kahit alam niyang kakauwi pa lamang nila ay sinabi niyang kailangan nilang agad na tumulong sa ibang adventurers upang malinis ang mga dungeon. Dahil kulang sa tauhan ng imperyo at nagiging malaking problema ito, bilang kapalit ay ibibigay sa kanila ang doble ng karaniwang gantimpala. Tumugon si Ian na gagawin nila ang kanilang makakaya. Ngunit si Thor ay patuloy na nakayuko at tila wala sa sarili, dahil sa kanyang mabigat na emosyon. Dahil sa malungkot na inaasal ni Thor ay napansin siya ng emperador kaya't kinausap niya ito. Tinanong siya ng emperador kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa kanilang tagumpay laban sa Mudgate. Sinabi ni Thor na para sa kanila ay hindi ito naging masaya dahil pakiramdam nila ay parang nabigo pa rin sila. Sa malamig at kalmadong tono ay sumagot ang emperador na naiintindihan niya ang nararamdaman ni Thor. Pagkatapos magulat ang 4 na horsemen ay pinaalis sila ng emperador palabas ng kastilyo upang makapagpahinga. Habang palabas ang grupo ng mga adventurer ay sinalubong sila ni Hea na biglang huminto at galit na tinanong si Thor kung nasaan si Ian dahil hindi niya ito nakikitang kasama nila. Dahil sa mga salitang iyon ay naging malungkot ang ekspresyon ni Thor na halatang puno ng pagsisisi, dahil isinakripisyo niya ang kanyang personal assistant at matalik na kaibigan sa loob ng Mudgate. Habang naglalakad ang 4 na horsemen ay wala ni isa sa kanila ang makatingin kay Hea, at sinabi ni Thor na wala na si Ian. Dagdag pa niya habang humihingi siya ng tawad kay Hea, na hindi niya nagawang protektahan si Ian. Samantala sa kasalukuyan ay nasa isang bundok si Hea at naisip kung paano naging bahagi si Ian ng kanyang nakaraan. Palagi niyang inaalala ang ating bida, dahil ang akala niya noon ay mabubuhay ito ng matagal. Habang binabalikan niya ang mga alaala ay napuno ang isip niya ng galit nang gigigil siya sa pagkawala ni Ian. Pagkatapos noon ay pinakawalan niya ang isang suntok na yumanig sa burol, dahilan upang magliparan ang mga bato. Habang humuhupa ang usok ay dama pa rin ni Hea ang bigat ng pagkawala ni Ian, kahit wala siya roon sa mismong oras ng pagkamatay nito. Noong bata pa sila ay madalas siyang bigyan ni Ian ng bulaklak at nangakong palagi siyang nandyan para sa kanya. Ngunit habang lumilipas ang panahon at lalo pang lumalakas si Hea, at siya naman ang nangakong siya ang magpoprotekta kay Ian. Sa pagdaan ng mga taon ay lalo pang tumatag si Hea, hanggang dumating ang panahon na tinalikuran niya si Ian. Dahil doon ay buong puso at seryoso
pusong sinabi niya na ngayon ay siya naman ang nangangakong ipaghihiganti si Ian sa kanyang pagkamatay. Umalis si Heya at makikita sa kanyang likuran ang bakas ng pagkawasak sa bawat madaanan niya, patunay sa kanyang karapat-dapat na titulo bilang pinakamalakas na adventurer sa buong mundo. Samantala matapos mailigtas ni Ian ang nayon ng Tulros ay masaya siyang pinasalamatan ng mga tao dahil sa kanyang kabayanihan. Isang babae ang lumapit sa ating bida at taos-pusong nagpasalamat, at sabay sabing kung wala siya, baka patay na silang lahat. Ngumiti si Ian habang nakatingin sa kanila at sinabi na alam niya kung gaano kahirap ang pakiramdam ng pagiging walang magawa. Sa isang banayad ng ngiti ay ipinahayag niya kung gaano siya naging masaya nang nakarating siya sa tamang oras. Pagkatapos noon ay hiniling ng ating bida na bigyan nila ng maayos na libing ang mga nasawing taga-nayon. Samantala sumikat na ang araw habang makikitang isa-isang inililibing ang mga yumao sa nayon. Sinabi ng mga taga-nayon na kung muli silang bibisitahin ng ating bida ay muli nilang itatayo ang kanilang nayon, at sa kanyang pagbabalik ay may pinakamagarbong handaan na inihanda para sa kanya. Sumang-ayon naman si Ian habang nakangiting kamakaway, at sinabing aabangan niya ang araw ng kanyang pagbabalik. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga taga-nayon ay naitanong niya sa sarili kung ganito ba ang pakiramdam ng pagiging isang tunay na bayani. Bumalik sa kanyang alaala ang lungkot at pait, ang mga bayani na minsang nakasama niya, ngunit isinakripisyo siya kapalit ng kayamanan ng dungeon. Habang naglalakad sila ni Kay ay sinabi ni Ian na gusto pa niyang maging mas malakas, dahil gusto niya itong makamit upang maging isang top adventurer at mas makatulong sa mas maraming tao. Sa kanyang isipan ay muling lumitaw ang imahe ng Four Horsemen. Siya'y napaisip ng malalim at doon niya naisip na gusto niyang maghiganti sa kanila. Makikita si Kay sa kanyang yulunan, at sinabi niya kay Ian na naiintindihan na niya ang nararamdaman nito, kaya't huwag na siyang maging iyakin. Pagkatapos nun ay idineklara ni Kay na ito pa lamang ang simula, at sinabi kay Ian na gagawin nila siyang pinakamalakas. Sa mga sumunod na linggo ay nag-focus ang ating bida sa pag-level up, mula sa pagpatay ng mga halimaw hanggang sa pagbabalik ng mga nawawalang pusa sa kanilang mga amo upang kumpletuhin ang mga quests. Ginawa niya ang lahat ng iyon upang makakuha ng XP, at naabot niya ang level 3. Dahil dito ay nakakuha siya ng maraming attribute points, at bagong kakayahan mula sa mga nakumpletong quest. Makikita na mayroon siyang 5 attributes: intellect, strength, agility, stamina at spirit. Habang tig-5 puntos ang inilaan niya sa unang 4, naglagay naman siya ng 10 puntos sa huli. Gusto pa niyang dagdagan ang spirit dahil ayon kay Kay, makakatulong ito sa pagkakaroon niya ng matibay na kalooban. Isang bagay na kailangan niyang palakasin, upang labanan ang unti-unti niyang pagkabaliw habang patuloy na tumataas ang kanyang madness meter. Kahit na sinusubukan niyang gamitin ng paisa-isa ang kapangyarihan ng Mad King ay napagtanto pa rin ni Ian na hindi sapat ang kanyang sariling lakas. Nang makaharap siya ng isang napakalaking halimaw sa kagubatan ay hindi na siya natakot o tumakbo palayo gaya ng dati. Kaya't napilitan siyang gamitin ang kanyang skill na infuse upang labanan ang isang malaking halimaw. Makikita na in-uppercut niya ang dambuhalang halimaw gamit ang infuse, dahilan upang magdulot ito ng matinding pinsala. Sinundan pa niya ito dahil binalutan ang kanyang binti ng enerhiya at ibinigay ang isang napakalakas na sipa. Dahil sa lakas ng tama mula sa ibaba ay lumipad ang dambuhalang halimaw na parang batong inihagis, at nawawasak maging ang mga punong kahoy sa paligid. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ng Mad King ay nagawa ni Ian na tumayo sa harap ng mga kalabang noon ay hindi niya inakalang kaya niyang harapin. Habang tinitingnan niya ang wasak na kapaligiran, bunga ng sarili niyang lakas ay hindi niya napigil ang ngumiti. Tuwang-tuwa siya sa sarap ng pag-angat ng kanyang kapangyarihan. Nangako siya sa sarili na hindi magtatagal ay aabutan niya rin ang level ni Thor. Makikita na naabot na niya ang 27% sa kanyang madness meter. Ngunit pagkatapos ng lahat ay alam niyang limitado lamang ang XP na maaaring makuha mula sa mga quests at halimaw. Samantala isang buwan ang lumipas matapos niyang talunin ang mga raiders. Pumunta si Ian sa karagatan, habang sinasabi ni Kay na ang pinakamabisang paraan upang lalo pang lumakas at makakuha ng mas mahuhusay na kagamitan ay sa pamamagitan ng pag-clear ng mga dungeon. Kasunod nito ay sumakay si Ian sa isang malaking barko na pagmamay-ari ng Silver King's Guild, handang harapin ang bagong dungeon, ang kaharian sa ilalim ng tubig.